Okay, ano ba nangyayari sa ating makina kapag naputol ang timing belt or nawala sa timing habang umaandar? So, share ko lang sa inyo, ito pong makina na to ay 4D56 na Mitsubishi Adventure na unang labas. Ito yung lumang Adventure, yung maliit pa yung taillight. So, sige, angat natin. Pag yan po ay nawala sa timing habang umaandar, kagaya halimbawa naputol ang timing belt, pwedeng maputol ang rocker arm. Napuputol yan, kagaya na nangyayari sa Pajero ng kuya ko dati, naputol ang timing belt sa expressway. Pwede ring ito ang madali dyan. Yung cover ng camshaft, nabasag oh. Isa, dalawa. Ito rin oh. Tatlo, lahat. Nadali. Walang nakaligtas. So kasi ang piston tutukod yan sa barbula. No, dalawang klase kasi makina, merong interference engine at non-interference engine. So pag interference engine, yun yung pag naputol ang timing belt, susuntukin nun yung nakabukang barbula. Pero pag non-interference, yun yung kahit maputol ang timing belt, okay lang. Palitan mo lang ulit ng timing belt, walang tukod na magaganap, no? May clearance siya sa loob. Pero ito wala. Kaya ganyan na nangyari, mga kaibigan. Yan. Bali-bali. So, anong gagawin pag ganyan? Unang-una, palitan muna yung timing belt. Pangalawa, bibili ka nito mga parts na ito. Pangatlo, silipin maigi yung camshaft, baka may lamat na. Kasi nangyari na yun doon sa client ko dati. Pinatap overhaul daw niya. Pinaltan na yung mga ganito. Ang problema yung camshaft, hindi napansin may lamat na. So pagkaandar, umaandar, maya-maya tumirik na naman. Ayun, nakita. Kalahati lang ng camshaft yung umiikot, yung nakasabay dito. Yung kalahati, hindi gumagalaw. Putol na pala siya sa gitna. Hindi napansin nung unang nagbuklat. Sana pala naisabay yung camshaft. Eh di tukod ulit ang nangyari. Dati pa yun, nag-umpisa pa ng EasyWorks nun. Naalala ko lang bigla. Kaya kailangan inspeksyonin natin ito maigi, baka may crack. Sayang ang buklat. Kasi kung ito nga, napuwersa niya lahat oh. Hindi malabong pati camshaft eh, nagkapuwersa yan, nagkalamat. Tignan natin. Magbaklas. Ayun lang po, shinare ko lang. Kaya ang timing belt, palitan ninyo sa tamang oras. Pinaka-safe dyan, 80,000 kilometers. Safe na po yun. Kaya pa nun mag 100, 100 plus. Pero kung gusto nyo lang just to be safe, preventive maintenance, huwag na natin hintayin ang limit. Huwag na natin hintayin umilaw yung timing belt warning light sa gauge. Unahan nyo na. Kasi mas mura yung timing belt at labor kaysa yung kanya magkakatukod-tukod na yan. Okay po. Sharing is caring. Share mo lang, libre yan. Marami tayong matutulungan.